Dahil sa patuloy na pinag-uusapan ngayon ang kontrobersyal na pahayag ni Mayor Vico Sotto kaugnay sa mga journalist na umano'y nababayaran kapalit ng interviews, na nadadawit din ang pangalan ni Corina Sanchez at Julius Babaw. Naglabas ng statement ang mamahayag na si Arnold Clavio upang ipagtanggol si Julius at Corina. Sa social media ni Arnold, sinabi nitong paninira at responsableng pagbibitiw ng salita ang mga sinabi ni Mayor Vico Sotto. Nadadamay at pinaparatangan umano ang kanyang mga kasamahan sa industriya nang wala namang malinaw na ebidensya. Ayon pa kay Arnold, hindi tama na pagpintangan agad ang mga journalist na nababayaran sila kapalit ng panayam dahil anya, nakakasira umano ito ng reputasyon hindi lamang sa kanilang mamamahayag kundi sa media. Narito ang kabuang post ni Arnold Clavio kung saan ay sinimulan niya sa isang makahulugang quote. When someone accuses you of doing something you're not doing, it's usually because they're the ones doing it. Nag-post si Pasig City Mayor Vico Sotto sa kanyang FB account bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika. Hindi ba nila naisip na, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? Kasama sa post ang mga larawan ng panayam ni na Julius Babaw at Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya bago pa ang eleksyon noong Mayo. Bahagi ito ng pagpapakilala ng mag-asawang Diskaya sa publiko dahil tatakbong alkalde ng Pasig City si Sara Diskaya. Sa huli, sabi ni Sotto, not an exact figure pero alam nyo na. Mayor, kung meron kang matibay na ebidensya laban kina Babaw at Sanchez na nagpabayad sa mag-asawang Diskaya para sila ay makapanayam, ilantad mo. Kung hindi ka sigurado sa 10 milyong piso, magkano ba? O meron ba? Dahil sabi mo, alam ninyo na. Hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo ang napaka-irresponsableng pahayag na ito. Gusto kong malaman, tulungan mo kami. Huwag kang magtago sa mga pasaring, parinig o haka-haka. Dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verification ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdadaanan ng isang balita bago ito mere. Sa amin sa GMA Network at Super Radio DZBB, sinasala ang bawat panayam at kailangan na may approval ng mga news manager. Ang akusasyong ito laban kina Babaw at Sanchez ay tila di makatarungan, hindi lamang sa dalawa kundi sa buong industriya. Hindi ito para ipagtanggol ko ang dalawang mamahayag sa paninira ni Sotto, kundi ang maproteksyonan ang buong industriya ng pamamahayag na kinukuhaan ng impormasyon ng publiko. Naharap kami ngayon sa malaking hamon. Pagdating sa kredibilidad, nandyan ang social media na pilit sinisiraan ang mainstream media at mas pinaniniwalaan pa ng marami. Mayor, huwag ka nang makisawsaw sa mapanganib na panahon dahil sa sarili mong interes na politikal. Nasa demokrasya tayo at may karapatan ang sinuman na marinig ang kanilang panig. Ang questionin mo ang makapanayam ang kalaban mo sa politika ay pagsikil sa karapatan ng publiko sa impormasyon. Parehos tayo na layunin magkaroon ng malinis na gobyerno, pero huwag mo namang isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. Binanggit mo pa na pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero huwag na tayo maglokohan. Ano ang alam mo sa profesyon namin, Mayor? Ano ang gray areas na binabanggit mo? Gusto kong malaman, balik ko sa iyo ito, Mayor. Huwag na tayong maglokohan talaga? Wala ka bang district engineer sa ang Pasig City? Wala ka bang kongresista? Wala ba siyang insertions? Wala ka bang flood control projects? Wala ka bang bids and awards committee? May trabaho ka, may trabaho rin kami. Respeto, walang personalan. Samantala, marami naman ang pumuri sa ginawang post ni Mayor Vico Sotto sa kanyang social media. Ayon sa ilan, God bless you, Mayor Vico, and thank you for standing for integrity and good governance.
May more people support you not only in words but also in actions. Corruption is a difficult temptation. Money and power can control many things and influence many people, but integrity can inspire all. Some may even try to justify it as a way of helping or sharing with others. But no matter the reason, it is never the right path. Real leadership is choosing what is right, even when it's hard. Keep going, Mayor Vico, and as the saying goes, one man can change the world and many of us believe in you. Sabi nga ni Noel Duterte, so how did the Marcoses come back to Malacanang? Well, it started with lifestyle and human interest stories by media too. Tama naman, yung mga ganyang PR gimmicks na yan were meant to humanize them. Para mga memes na lang ng pagiging matanda ni Enrile. Nakakalimutan tuloy ng mga tao ang role niya sa martial law at sa mga coups. Tama ka, Mayor Vico. Integrity and credibility are the real currencies of journalism, and once you compromise them, you're lending your voice and reputation to corruption itself. Kahit pa legal ang transaction, it doesn't make it right. We need more leaders and truth tellers to call out practices like this. Kasi corruption is not only a government problem. It seeps into media, business, and even our daily dealings. Change begins when individuals choose principle over profit and the truth over convenience. One step at a time. If each of us does our part, systemic corruption loses its grip. It can also be viewed from this angle. These interviews now, from the context of the current floodgate issues, become proof resibo of how they became instant billionaires, and the public can now put in the pieces together. In retrospect, this was a double whammy for the Discayas in that they presumably paid for their interview, and in doing so, they also unwittingly exposed themselves in front of the entire nation. Maybe they thought they can be bedazzle the Pasigueños with their offensively lavish lifestyle. The more or most important question is what happens now? How will they be made to answer for their crimes?